tayo po ay extension ng kaharian ng Diyos. The Bible says we are transferred from the realm of darkness into the kingdom of His beloved Son. In other words, we are the extension of the kingdom of God. We are the extension of the presence of God. The presence of God is with us. So, as we are preparing for the coming Christmas, we will have a series of Christmas messages for this month of December about the reality and the impact of the presence of God. I want you, God's people, na maintindihan nyo yung realidad, yung katotohanan, yung impact ng presence ni Lord. At today, I will preach on this subject about God with us. Pakisabi sa katabi mo, ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay sumasa atin. That is the essence of that word, God with us. Today, knowing that God is with us is the greatest blessing we could ever have in this life, because the presence of God will give us, ang presensya ng Diyos ang magbibigay ng pagtatagumpay sa bawat isa. Amen? Can we give Him the praise? The presence of God will give you victory, will give you success in this life. Ang presensya ng Diyos na nagbigay ng pagpapala, ng pagtatagumpay kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Joseph, kay Moses, kay Joshua, at sa lahat ng mga propeta ng Diyos. The presence of God has given them success and victory. At kung nais mo maging matagumpay, pinagpala ang buhay mo, hayaan mo. Ngayong umaga na magkaroon ka ng kapahayagan, ng pagkaunawa tungkol doon sa presence ng Diyos. Amen? The presence of God is this desire na nais natin, na nais ng Panginoon na nasain natin. Magkaroon tayo ng natawag na one prayer. That one prayer is to have the presence of God, to live having the presence of God. One goal, to focus on the presence of Christ. One desire, to be led and guided by the Holy Spirit, by the presence of God. So, the verse today is this, Matthew 1:23. It says, "Behold," this is our worship song kanina. It says, "The virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel," which is translated, God with us. That is why merong Christmas, may Pasko, because God came to us. God with us. I pray this morning that the last three words of this verse will speak to us, will speak to you, for you to have that fresh insight, fresh understanding, fresh revelation from the Holy Spirit, for you to have this clear understanding that God is with you, that God is with us. Ang Diyos kasama natin. Ang Diyos sumasa iyo. Amen? God with us. Yung three words na yan ay magbigay sa atin ng revelation, ng understanding. Yung umaga, na hindi lamang ito yung nabasa mo, narinig mo. It's not just about God as omnipresence. It's not just about God is the abiding presence. It's about having that understanding, that revelation, that fresh insight of the manifest presence of God. Na maranasan mo ang Diyos, hindi lamang maunawaan mo siya, hindi lamang magkaroon ka ng konsepto ng paniniwala na ang Diyos ay sumasa atin, na ang Diyos ay sumasa iyo, na ang Diyos kasama natin. Kundi maramdaman mo, ma-feel mo,
yung presence niya sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ma-enjoy mo yung presence niya. Nakasama mo ang Diyos, na ang Diyos nagsabi sa iyo, hindi kita iiwanan, hindi kita babayaan, ako'y laging nasa iyo. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema, sa panahon ng krisis sa buhay, God is with us. Amen? You must believe. And not just to believe, but also to experience that understanding, that knowledge about God with us. The question today, ano ba ibig sabihin na ang Diyos ay kasama natin? Ano ba ibig sabihin nito na ang Diyos sumasa iyo? Nakasama mo ang Diyos. What does God with us mean? God with us is the revelation of the presence of God with us. It is not just an understanding of His that God is omnipresence, that God is the abiding presence. It's about having that revelation of the presence of God. Magkaroon ka ng kapahayagan. You see, having that revelation of God's presence means gaining a deep. Ito po yung pagkakaroon ng malalim, personal, at isang nagbabagong pananaw na ang Diyos malapit sa iyo. Na ang Diyos hindi malayo, ang Diyos malapit sa iyo. Ang Diyos kasama mo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kasama mo ang Diyos kapag ikaw ay pumasok sa work mo. Kasama mo ang Diyos kapag ikaw ay nagtitinda. Kasama mo ang Diyos kapag ikaw ay naglalaba. Kasama mo ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Having that revelation, deep understanding, personal, and transformative awareness of God's nearness, yung pagiging malapit ng Diyos sa iyong buhay. That is the meaning of the word God with us. Hindi lamang siya omnipresence, hindi lamang siya yung abiding presence, siya yung manifest presence. Yung nahayag na presensya. Nakasama mo siya. You see, this revelation of God's presence with us goes beyond intellectual knowledge. Hindi lamang siya yung intellectual na kaalaman o yung konsepto, yung paniniwala na God is with us. But it is a heart-level understanding, meaning another level of experiencing the presence of God. Alam mo sa kalooban mo, alam mo sa damdamin mo, kasama mo ang Diyos. Hindi lamang dahil naunawaan mo, hindi lamang nagkaroon ka ng konsepto o paniniwala na ang Diyos ay kasama natin, kundi nararamdaman mo siya. Alam mo, kasama mo siya. That you have this experience, meron kang ganitong karanasan na ang Diyos ay real, ang Diyos totoo, ang Diyos present sa iyo. Present sa panahon na ikaw ay umaharap sa pagsubok. Present sa panahon na ikaw ay dumaranas ng matinding problema. Present sa panahon mo na merong atake ng diablo sa iyong buhay. It's about having that revelation. Sabi ng Bible, in the New American Standard Bible, no, it says, "Behold, the virgin will conceive and give birth to a son, and they shall name him Emmanuel." Ang isang birhen ay magbubuntis at manganganak ng isang lalaki na ang ipangangalan sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin, God with us. Now, ito pong message na ito ng angel na pinadala sa kanila at maging sa atin, of course, ito ay kapahayagan ng Diyos, revelation ng Diyos kay Prophet Isaiah na kanyang sinabi kay King Ahaz during that time na si King Ahaz merong krisis sa kanyang buhay. May dalawang bansa na aatake sa kanya. And God gave Isaiah the revelation na sabihin niya dito kay King Ahaz na dumaranas ng krisis sa kanyang buhay, yung ganitong salita na makikita natin sa Isaiah 7 verse 14. At titingnan natin yan sa Amplified Bible. Na sinabi yan, "The Lord Himself will give you a sign." Ang Diyos mismo magbibigay sa iyo ng tanda. Makinig mabuti.
Sabi niya, the virgin will conceive and give birth to a son, and she will call his name Emmanuel. God with us. Na sa panahon ng krisis ng kanyang buhay, sa panahon ng kanyang pagharap sa isang pagsubok sa kanyang buhay, nagbigay ang Diyos ng revelation, nagbigay ang Diyos ng kapahayagan na ang Diyos kasama mo. Ang Diyos sumasa iyo. You see, because of that revelation that King Ahaz received and the people of God, the people of Israel received, naging matapang sila. Naging matatag sila. Naging malakas sila sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng krisis ng kanilang buhay. Kaya nga kapag katapos ng chapter 7, of course, chapter 8, sabi ng chapter 8 ng Isaiah, verse 9, ito yung kanilang sigaw, ito yung kanilang panawagan, ito yung kanilang battle cry or war cry. Sabi nila, raise the war cry, you nations. Kayong mga bansa, magsama-sama kayo. But you will be shattered. Magkakawatak-watak kayo. Kayong mga bansa na lalaban sa bayan ng Diyos, magkakawatak-watak kayo. Kayong mga bansa na lumalaban sa lingkod ng Diyos, hindi kayo magtatagumpay. Yun yung essence, yun yung message na kanilang pinahayag, na kanilang sinabi. Bakit? Because they received that revelation, that clear understanding na kasama nila ang Diyos, that God is with them, telling them God is with you, or God is with us. And then they said this word, all you distant lands, prepare for battle. But you will be shattered. Magkakawatak-watak kayo. Kahit maghanda pa kayo, hindi kayo magtatagumpay. Hanggang ngayon, kahit na maraming bansa ang magsama-sama para lupigin at sirain, wasakin ng Israel, hindi sila magtatagumpay. Bakit? Kasi ang Diyos kasama ng Israel. Ang Diyos kasama ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ang Diyos, pakisabi sa katabi mo, kasama mo. Kaya kahit na sino umatake, sino man ang magsalita ng masama sa iyo, hindi magtatagumpay. Bakit? Kasi kasama mo ang Diyos. And verse 10, sabi nila, at ito rin kaya natin i-claim, no? Sabi niya, devise your strategy. Magplano man kayo ng masama laban sa amin. It will be thwarted. In other words, hindi ito magtatagumpay. Bakit? Because God is with us. God is with us. Kahit na sino mag-isip ng masama sa iya, kahit na sino magplano at mag-akusa sa iya, kapag kasama mo ang Diyos, hindi sila magtatagumpay. Amen? Can we give God the praise? Mga kapatid, this revelation of God's presence, not just a concept, not just a belief, no, but this revelation of God's presence will give us a realization. Magbibigay siya sa ito ng realization, ng pagkaunawa, to become fully aware that God is active. God is present in our lives. God is present in your life, even in times of crisis. Present ang Diyos. Kahit sa panahon ng pagsubok. Kahit sa panahon ng kawalan. Na katulad ngayon, magpapasko, mag-iisip yung iba, ano ihanda namin? Ano yung pwede naming pagsalusaluhan? Huwag mo isipin yung mga bagay ng mundo. Seek first the kingdom of God, and all these things shall be added to you. Pag inuna mo ang Diyos, lahat ng bagay idadagdag sa iyo. Pag meron kang kapahayagan na kasama mo ang Diyos, nasa iyo na ang lahat. Dahil hindi ka papabayaan ng Diyos. Amen? Ito yung naging sigaw ni David. Ito yung kanyang sinabi. Tingnan natin si David sa Psalm 23 verse 4. Sabi niya, yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Meron siyang confidence. Meron siyang courage. Meron siyang boldness. Meron siyang katapangan na kahit na siya ay dumaan sa bangin
ng lilim ng kamatayan, hindi siya matatakot, hindi siya mangangamba, hindi siya mag-aalala. Bakit? Kasama niya ang Diyos. Kapatid, kahit anong laban mo, kahit ano ang pagsubok sa iyo, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, huwag kang mabalisa. Kasama mo ang Diyos. Amen. At kapag kasama mo ang Diyos, hindi ka niya papabayaan, gagawin niyang matagumpay ang iyong buhay. Ito ang ginawa ng Diyos kay David. Tingnan natin, saglit yon. Sa 2 Samuel chapter 5, verse 9, because David has that revelation of the presence of God, na kahit anong pagsubok, kahit anong daanan niyang panganib, hindi siya matatakot, nagtagumpay siya, nagwagi siya sa buhay, naging successful ang buhay niya because of the presence of God. Verse 9 it says in 2 Samuel chapter 5, it says, David then took up residence in the fortress and called it the city of David. And he built up the area around it from the terraces inward. And the Bible says in verse 10, and he became more and more powerful. When David built his city, naglagay siya ng fortress, naglagay siya ng stronghold sa kanyang city because of the revelation of God, that the presence of God is with him. Therefore, he became more and more powerful. Lalo siyang naging makapangyarihan. Lalo siyang naging matagumpay. Bakit? Because the Lord God Almighty was with him. Dahil ang Panginoong Diyos ay sumasa kanya, kasama niya. Meron siyang kapahayagan ng Emmanuel, God with us. It's not just about concept or belief, but the assurance of the manifest presence of God. Mga kapatid, this is my prayer for you to experience this. Maranasan mo ang Diyos sa pamagitan ng pagkakaroon ng kapahayagan that God is with you and God will make your life successful. Sino gusto maging matagumpay ang buhay? Magkaroon ka ng desire, one prayer, to have that revelation of the presence of God in your life. Second, what does God with us mean? God with us means, or it is, the reality of a personal relationship with the presence of God. Ito yung katotohanan ng pagkakaroon ng personal na relasyon sa presensya ng Diyos. Matthew 1 verse 23 it says, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Now take note of the word with. The word with in Greek is meta, which means close association. Oneness with God. In union with God. Having that close and intimate relationship with God. Not just having the revelation, but having that personal, the reality of personal relationship with the presence of God. Yun yung ibig sabihin ng word na with, in close association. It signifies God's intimate and active presence with His people in a personal and relational sense. Pagkakaroon ito ng isang personal na ugnayan, relasyon sa presensya ng Diyos. The reality of personal relationship with the presence of God refers to an intimate and experiential connection with God. God with us. Being in union, having that close and personal relationships. Relationship sa Panginoon. Ito'y nagbibigay sa atin ng idea, ng pagkaunawa, na ang Diyos active sa ating buhay, na ang Diyos maaari mong maging kasama
Araw-araw. Pakisabi sa katabi mo, araw-araw. Hindi lamang Sunday kasama mo ang Diyos, kundi kasama mo ang Diyos Monday, kasama mo ang Diyos ng Tuesday, kasama mo siya ng Wednesday, kasama mo siya ng Thursday, kasama mo siya ng Friday, ng Saturday, 7 days a week, 31 days a year, 31 days a month, 365 days a year. Amen? Close and intimate relationship with God. That is the blessing of relationship. Tingnan natin si Jacob. Another example. Si Jacob, kinausap ng Diyos sa panahong nahiwalay siya sa kanyang pamilya. Sa panahon na siya ay nag-iisa. And then he felt, experienced the presence of God. Genesis 28, verse 15, God said to him, I am with you, and will watch over you wherever you go. And I will bring you back to this land. Sabi ng Lord sa kanya, ako'y sumasa iyo. Babantayan kita. Iingatan kita. Sasamahan kita kahit saan ka pumaroon. At ibabalik kita sa iyong bayan. Ibabalik kita sa iyong pamilya. Sabi ni Lord, I will not leave you until I have done what I have promised you. Bakit ang Diyos nakipagrelasyon, nakipag-ugnayan kay Jacob? Kasi ang Diyos mayroong relasyon, mayroong personal relationship kay Isaac. At hindi lamang kay Isaac, ang Diyos mayroong personal relationship kay Abraham na kanyang ninuno. So yung covenant ng Diyos, yung relationship ng Diyos sa kanyang lolo, sa kanyang tatay, at maging sa kanya, binigay ng Diyos. That is the meaning of the word God with us. Having that revelation, having that reality of a personal relationship with Him. And verse 16, it says, sabi rito ng Biblia, nagising si Jacob. Panaginip lang pala. Pero ang Diyos nangungusap kahit sa panaginip. Ang Diyos sinasabi niya, kahit sa panahong mas lalo tigit na ang Diyos nagsasalita, nangungusap sa isang tao, sa panahon na ang tao nagpapahinga. Subukan mo yon. Sa panahon na hindi ka aligaga, sa panahon na hindi ka stressed, hindi ka pressured ng mga gawain, just relax and rest. Then God will speak to you. And God will remind you of His relationship with you. And then Jacob said, sabi ni Jacob, when he awoke from his sleep, he thought, sabi niya, naisip niya, surely the Lord is in this place. Totoo na ang Panginoon narito sa lugar na ito. And he said the word, I was not aware of it. Hindi ko na-recognize ang Diyos. Hindi ko na-acknowledge ang Diyos. God is omnipresence. God is abiding. And He has that manifest presence. At kung si Jacob, hindi niya ito namalayan, marami sa mga anak ng Diyos, hindi niyo rin minsan namamalayan ang presence ng Diyos. And you should be aware of that. That He is God with us. Hindi lamang siya yung declaration ng word, kundi He is real. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay present. Ang Diyos ay relational. Kasi kapamilya ang Diyos. Anak tayo ng Diyos. Amen? At tayo, nung nakilala natin si Jesus, inilipat tayo mula sa kadiliman ng pamumuhay tungo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So in reality, you are in the kingdom of His beloved Son. In reality, Jacob has that environment of the presence of God.
Bakit? Kasi yung presence ng Diyos na kay Abraham. At nung si Abraham ay nawala na, yung presence ng Diyos ay pumaroon kay Isaac. At nung si Isaac ay nawala na, yung presence ng Diyos naroroon kay Jacob. And I have good news for you. God is not the God of the dead. Hindi patay si Abraham. Hindi patay si Isaac. Hindi patay si Jacob. Sapagkat lahat ng may kaugnayan sa Diyos ay mabubuhay, mananatili, magpakailan paman. But right now, you should be aware of the presence of God. Dapat ramdam mo yan eh. Ako po may mga moment na when I recognize His presence, then suddenly bigla akong umiiyak. Bigla akong nakakaranas na parang mayroong malamig na yumayakap sa akin. Because I recognize the presence of God. Because I am aware of His presence. Mga kapatid, dapat maging aware ka ng presensya ng tatay mo sa langit. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Amen? At hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Now take note of Jacob. Verse 20 ng Genesis 28, then Jacob made a vow. When he became fully aware of the presence of God, then he made a vow. Nagkaroon siya ng panata. Nagkaroon siya ng isang paninindigan sa kanyang buhay na kanyang sinabi, kung ang Diyos ay isa sa akin, at sasamahan ako ng Diyos, at ako'y ingatan ng Diyos sa aking paglalakbay, sa aking biyahe, saan man ako pumunta, at bigyan ako ng Diyos ng pagkain na aking kakainin, bigyan ako ng Diyos ng damit na aking susutin. Sabi niya sa verse 21, at ako'y makabalik sa aking pamilya. Kasi naging OFW si Jacob. Kaya yung pagiging OFW noon pa yan. Sabi niya, kung ako'y makakabalik sa aking pamilya at muli kong makakasama yung aking pamilya. Sabi niya, then the Lord will be my God. Ang Panginoon magiging Diyos ng aking buhay. And verse 22 sabi niya, at sa batong ito na aking sinet up bilang pillar ng tahanan ng Diyos, lahat ng ibigay sa akin ng Diyos, sabi niya, ibibigay ko yung 10% sa Kanya. That's partnership. That's relationship. Kasi kapag meron kang relasyon sa Panginoon, meron kang maliwanag na relationship sa Kanya, hindi issue sa yung 10%. Hindi issue ang pera. Hindi issue ang pera kapag ka ikaw ay merong personal relationship with the presence of God. Because you will know, you will understand that God is with you. Hindi ka pababayaan at lahat ng bigay mo sa Kanya, ibabalik niya ng maraming blessings. That is the reality. What you sow is what you reap. And we should be aware of our personal relationship with God, like Jacob. And third, God with us is the reassurance of God's presence for us. God's presence for us in times of need. Ang presensya ng Diyos, God with us, ito'y magbibigay sa iyo ng katiyakan ng Kanyang presensya sa panahon ng iyong pangangailangan. Now, the word us refers to those whom God has chosen to be with Him. Yung word na us, sila yung pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos na makasama ng Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, kasama ka doon sa us. Amen? Kasama ka doon. As believers, as people who have that personal relationship with Jesus Christ, because you receive Jesus Christ, kasama ka doon. Pero pag wala pa si Jesus sa iyong puso, kailangan tiyakin mo ito.
nakasama ka doon sa sinasamahan ng Diyos. Dahil lahat ng sinamahan ng Diyos, pinagpala ng Diyos. Ginawang matagumpay ng Diyos. Inangat ng Diyos ang buhay. Sumagana ang buhay. Kasi yung presensya ng Panginoon nasa kanila. Yung word na as, they are those who believe and trust in Him. You see, as believers, bilang mga mananampalataya, we have this reassurance of His presence in times of need. The reassurance of God's presence means the comfort, the confidence, and peace that come from the knowing and being reminded that God is with us. Yung reassurance ito ay nagbibigay sa atin ng comfort, ng confidence, ng kapayapaan ng puso na alam mo na ang Diyos kasama mo. At kapag alam mo ang Diyos kasama mo, ilalayo ka niya sa kapahamakan ng buhay, iingatan ka ng Diyos, ilalayo ka ng Diyos sa mga taong mag-iisip ng masama sa iyo, ilalayo ka ng Diyos sa mga taong magtatangka sa iyong buhay, ilalayo ka ng Diyos sa anumang klase ng kapahamakan ng buhay. Lalong-lalo na sa panahon ng pangangailangan. At ito yung salita na narinig natin kanina. Isaiah 41 verse 10. Sabay-sabay nating basahin ng malakas at hindi mo lang ito babasahin ng malakas, babasahin mo ito na may pananampalataya. Naniniwala ka na ang Diyos ay kasama mo. Amen? Are you ready? Go! Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen? Can we give God a praise? Sinabi ito ng Diyos, hindi lamang kay Isaiah, hindi lamang ito revelation kay Isaiah. Ito ay isang karanasan sa kanya. Hindi lamang kapahayagan. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang kapahayagan, ito'y karanasan. Ang presensya ng Diyos ay hindi lamang isang konsepto, isang paniniwala, ito ay isang karanasan na maaari mo maranasan ng presensya ng Diyos. Ano man ang ginagawa mo. Naglalaba ka man, nagpaplansya ka man, nagluluto ka man, naglilinis ka man ng bahay, you should have that awareness of His presence. That God is with you. Fear not. Pakisabi sa tabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mababalisa. Kahit na walang laman ang bulsa mo, hindi ka mangangamba. Sapagkat ikaw ay hindi pababayaan ng Diyos. Lalagyan ng Diyos ang iyong bulsa ng kanyang pagpapala. Amen? Amen? Huwag kang matakot, huwag kang mabalisa sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng pangangailangan. Sinasabi ng Diyos, I am with you. Sinabi niya ito kay Abraham, na ating ninuno sa pananampalataya. Sinabi niya ito kay Isaac, sinabi niya ito kay Jacob, sinabi niya ito kay Moses, sinabi niya ito kay Joseph. Sinabi niya ito kay Joshua, sinabi niya ito sa lahat ng mga naglilingkod sa Kanya. That is why I have this one prayer in life. I have this one principle in life. To recognize the presence of God. To be aware of the presence of God. Because God said, I am with you. Be not dismayed. Huwag kang mangangamba. He said, I am your God. If the Lord is your God, you will not worry. You will not be dismayed. Why? He will strengthen you. He will help you. He will uphold you with His righteous right hand. Because Jesus is our Emmanuel, the presence of God is with us. We have the revelation of the presence of God
We have that awareness or reality of the personal relationship with Him. We have this reassurance. Meron tayong katiyakan that He will be with you wherever you go, whatever you do. He will never leave you nor forsake you. There's somebody that said this word, and he said, the presence of God is with us in our sickness and loneliness. Kapag nakakaranas ka ng karamdaman at kalungkutan, be aware. Think about this. The presence of God is with you. The presence of God is with us in our sorrow, in our grief. Sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng kawalan, ang presensya ng Diyos ay nasaya. Si Jacob, when God said to him, I am with you, he experienced ups and downs. But whenever he recognized the presence of God, then he experienced the joy in his heart. Because in the presence of God, there is fullness of joy. It is the presence of God that will make you smile, that will make you proactive in this life. The presence of God is with us even in the midst of our fear. Lahat tayo merong takot, lahat tayo may pangamba, lahat tayo merong pag-aalala. But still, the presence of God is with us. The presence of God is with us in the darkness when we cannot see or feel He is there. Sino sa inyo nakaranas ng gano'n? Na hindi mo siya nararamdaman, nasa panahon na nasa pagsubok ka, nasa kadiliman, na parang hindi mo siya makita, hindi mo siya maramdaman. But still, the presence of God is with us. Just recognize Him. Just acknowledge Him. Just be aware of His presence. The presence of God is with us to help us even in moments of fierce temptation. Ang presence ng Diyos ay kasama natin kahit na sa panahong mayroong tukso saya. Kahit na sa panahong mayroong umaatake saya. The presence of God is with us even in our worst moments of life. Ang presensya ng Diyos ay nasa atin, kasama mo, kahit na sa pinakamahirap na bahagi ng iyong buhay. Kahit na sa lowest point ng iyong buhay. The reason why I'm sharing this because I experienced the presence of God. During the lowest point ng aking buhay. Lagi ko ito sinasabi because this is my testimony. I have testimony because I have the testing of life. Pagka merong test sa buhay mo, magkakaroon ka ng testimony. Kapag merong mess sa buhay mo, magkakaroon ka ng message. You see, the presence of God is with us when everyone else abandons us. Ang presence ng Diyos ay mananatili sa iyo, sasamahan ka niya, kahit na merong nang iwan sa'yo. I remember Reinhard Bonnke, yung first time pa lamang siya na magpipreach ng salita ng Diyos. And then meron siyang naging bisita na man of God, powerful preacher. And then nagtawag na siya ng maraming tao para magkaroon ng tinatawag na crusade. Then suddenly, yung powerful man of God, biglang umalis. Hindi niya alam ang gagawin niya. Nandun siya sa harap ng maraming tao. Maraming mga tao na mayroong sakit, may pangangailangan. At kinausap niya yung man of God na yan. Powerful preacher of the Word of God. Sabi sa kanya, sabi ng preacher na yan, kinausap ako ng Holy Spirit, kinausap ako ng presence ng Diyos na umalis. Ikaw na bahala dyan. Doon sa pagkakataon na nag-iisa na siya, na iniwanan na siya ng pwedeng makatulong sa kanya. Then suddenly, he felt
the presence of God. Umalis yung preacher, umalis yung kanyang katuwang, umalis yung kanyang co-worker, but the presence of God stayed with him. And the rest is history. Ginamit ni Lord mightily and powerfully si Reinhard Bonnke. At maraming tao ang naligtas sa Africa because of his recognition and awareness of the presence of God. The presence of God is with us when everyone else abandons us. The presence of God is with us when the world seems to be out of control. Ang mundo natin, wala na itong control. Ang pamahalaan natin, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Kung pula, o green, o pink. Hindi natin alam kung anong mangyayari. At kahit anong mangyari, maging maliwanag sa iyo, ang presence ng Diyos ay nasa iyo. Amen? Just be aware, just recognize that God is with us. The presence of God is with us even when the storms are raging and the waves are crashing on our heads. Kahit na merong bagyo, kahit na merong daluyong sa ating buhay, matinding pagsubok, tandaan mo, ang presensya ng Diyos, hindi kanya iwanan. The presence of God is with us when the thick darkness of depression descends on our souls. Na kahit na may matinding depression, matinding kadiliman sa iyong buhay, as long as you believe, as long as you trust that the presence of God is with you, and you continuously recognize the presence of God in your life, then the presence of God will never ever leave you nor forsake you. Siya ang magbibigay ng liwanag sa panahong ikaw ay nadidimlan. Sa panahon ng kadiliman, siya ang liwanag ng buhay. Can we give Him the praise? You see, the presence of God is with us to make us smile in the monotony of daily routines. Di ba tayo, may mga pang-araw-araw tayong gawain. Yung iba, pagdating ng kinabukasan, Monday na naman. Boring ang Monday. Naalala ko nga yung apo ko, si Caleb. Sabi ni Caleb, school na naman. Boring ang school, Daddy G. Gusto ko si Google na lang magturo sa akin. Kasi may mga tao, di ba, nakaras na parang, Monday na naman. Tapos ganito yung daily routine. Kapatid, I pray that you will have this revelation of the presence of God. That you will nurture or cultivate that personal relationship with the Holy Spirit. Pag ginawa mo yan, yung Monday mo magiging fresh, yung Tuesday mo magiging fresh. Amen? Yung pang-araw-araw na buhay mo magiging sariwa. Yung pagluluto mo ng ulam magiging pinakamasarap na pagluluto at maraming mga customer ang pupunta sa iyo. Amen? Amen. Na kapag ikaw papasok ka sa workplace mo, and then pagtungtong ng iyong paa doon sa office nyo at nakakita ka ng mga co-workers mo, co-employees mo, at nakakita nila yung smile sa mukha mo. Then suddenly sabi nila, ano yung liwanag na nasa iyong mukha mo? Why? Because you are aware of the presence of God. Amen? Alam niyo mga kapatid, kapag ikaw ay negosyante, nagtitinda ka, yung tindahan mo, naroroon kasama mo nagtitinda yung presence ni Lord, pupuntahan ka ng maraming tao. Sabi ni Jesus, kapag ako ang naitaas, ang mga tao lalapit sa akin. Itaas mo si Jesus sa iyong buhay. Itaas mo yung presence ni Lord sa iyong buhay. Ma-recognize ang presence ni Lord sa iyong buhay. Hindi ka niya pabayaan, pagpapalain ka niya. Purihin ang Panginoon. Hindi magiging monotonous ang iyong pang-araw-araw na buhay. Hindi boring ang buhay. Magiging masaya. Once you are aware of the presence of God, just recognize Him every day. Just say, good morning, Lord. Welcome to my workplace, Lord. Be with me, Lord. Help me, Lord, in my workplace. Tulungan mo ako, Lord, sa pagluluto ng masarap.
na pagkain. Tulungan mo ako, Lord, sa pagtitinda. Tulungan mo ako, Lord, sa pag-aalok. Tulungan mo ako, Panginoon, sa lahat ng... Just recognize Him. This is the message, this is the revelation of God with us. Hindi lamang siya na yung parang message, Pastor, narinig ko na yan eh. Lagi mo sinasabi, God with us eh. It is one thing to hear, it is another thing to experience. That His presence is real, that He is present with you, and you must be aware of His presence. The presence of us, when the world promises happiness and comes up short. Ano ibig sabihin na? Ang presensya ng Diyos ay nasa iyo kahit na ang mundo ay nangangako sa iyo ng kaligayahan o kasiyahan, pero hindi naman natupad yung pangako nila. Just rely on the promises of God. Because ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Ang Diyos, kapag kanyang sinabi, gagawin niya ito. Pag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Walang makapipigil na yan. Pag sinabi ng Diyos, ako ay sa iyo, kasama mo ako, pagpapalain kita, magiging masaya ka sa akin, iingatan kita, kahit na may pagsubok. Then, it will be, or it will manifest. The day will come and we will see God. That's why this is just a practice. Practice the presence of God. Because the day will come in Revelation 21 verse 3. It says, John the Beloved says, and I heard a loud voice from the throne saying, behold, the dwelling place of God is with man. The presence of God is with man. He will dwell with them, and they will be His people. And God Himself will be with them as their God. A day will come na yung presence ng Diyos magmamanifest sa isang makapangyarihang paraan na hindi maipaliwanag. No one can explain, no one can understand when you have the fullness of the presence of God. Just make it a practice every day. May iba, gusto pumunta sa langit, gusto makasama ang presensya ng Diyos, pero sa mundong ito, hindi naman namumuhay na kasama ang presence ng Panginoon. If you want to experience the presence of God sa iyong buhay, in the next life, why not make it a practice? Just practice the presence of God. Just recognize. Just be aware of the presence of God. When we understand these three words, that God with us, everything changes. Lahat magbabago. Magbabago ang iyong pananaw sa buhay. Magbabago yung pakikitungo mo sa tao. Magbabago ang iyong pamumuhay. Amen? The assurance of God's presence will give us hope and confidence. You will never be alone. Hindi ka mananatiling mag-iisa. Dahil ang presence ng Diyos sumasaya. Amen?